Isipin mo ang epekto ng isang masiglang network ng mga Christian Mission Center sa buong Southeast Asia. Bawat isa ay magiging ilaw ng pag-asa, habag at pagbabago. Mula sa mataong mga kalsada ng Maynila hanggang sa malalayong baryo ng mga karatig bansa, magsisilbi ang mga sentrong ito bilang tulay ng praktikal na tulong at espiritual na panibagong sigla. Nakaugat sa pag-ibig ni Kristo, magsasama-sama ang mga tao upang pakainin ang mga nagugutom, alagaan ang mga may sakit, itaguyod ang mga mahihirap, at sanayin ang susunod na henerasyon. Higit pa ito sa isang pangarap. Isa itong kapanapanabik na kilusan ng pananampalataya at paglilingkod na kayang baguhin ang mga buhay at komunidad para sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang makabuo ng isang matatag at kayang palawaking network ng mga Christian Mission Center, na katulad ng isang missional franchise, ngunit hindi negosyo, kailangan ng malinaw na estruktura, maaaring ulitin na modelo, at matibay na espiritual at operasyonal na pundasyon. Narito ang sunod-sunod na plano upang simulan ang pagbubuo ng layuning ito. Unang yugto, paglinaw ng layunin estruktura. 1. Linawin ang iyong bisyon at misyon. Bisyon, ano ang pangmatagalang layunin? Halimbawa, magtatag ng presensyang makakristyano na may malasakit at paglilingkod sa buong Southeast Asia. Misyon, ano mismo ang gagawin ng mga center? Halimbawa, feeding program, edukasyon, medical na tulong, espiritual na paghubog, discipleship at B. 2. Tukuyin ang mga pundasyong halaga. Magtakda ng 5 hanggang 7 pangunahing halaga na magiging gabay ng bawat center, hal. Kababaang loob, lokal na pagpapalakas, nakasentro kay Kristo, integridad, pagpapanatili at B. 3. Espiritual na balangkas. Itaguyod ang gawain sa banal na kasulatan at tradisyong Kristiyano. Kabilang dito ang araw-araw na panalangin at buhay sakramental. Kaugnayan sa pamunuan ng simbahan kung naaangkop. Istruktura ng espiritual na paggabayhal. Isang espiritual na direktor o team. Ikalawang yugto, pagbuo ng ulirang modelo. 4. Magtatag ng prototyping mission center, punong lokasyon. Itayo ang unang center sa Maynila bilang modelo. Kabilang ang estruktura ng pamunuan, pagsasanay ng voluntaryo at staff, mga programang pangkomunidad, practice sa pananalapi na tapat at malinaw. 5. Lumikha ng gabay ng mission center. Gaya ng isang manual ng franchise. Sino ang maaaring magsimula ng center? Anong mga kailangan nilang resources? Aling mga programa ang mahalaga at alin ang opsyonal? Paano mapanatili ang kalidad at katapatan? Ikatlong yugto, estruktura pag-ugnay-ugnay. 6. Magtatag ng sentral na pangasiwaan. Tulad ng isang mission council na nagbabantay sa espiritual at operasyonal na pagkakaisa. Nagbibigay ng pagsasanay at suporta. Tumutulong sa paglikom ng pondo at pamamahagi ng resources. Nagkokonekta sa mga center sa isa't isa. 7. Legal na estruktura. Ay rehistro bilang isang non-profit organization sa Pilipinas. Sa hinaharap, bumuo ng mga partnership sa lokal na simbahan, DNI at pamahalaan sa ibang bansa. 8. Bumuo ng programa sa discipleship at pagsasanay ng leader. Sanayin ang mga lokal na leader na eventually ay mamumuno ng sarili nilang center. Kabilang ang pagsasanay sa Biblia, praktikal na pamumuno at pagsasaalang-alang sa kultura. Ika-4 yugto, paglago pagpapalawak. 9. Bumuo ng landas para sa pagsisimula ng bagong center.
Paano magsisimula ang bagong lokasyon? Proseso ng aplikasyon at panalangin. Pagkilala sa lokal na leader. Paunang pagsasanay. Tulong sa paglulunsad. Regular na mentoring at pagsusuri. 1-0 Magtatag ng mga panrehiyong hub. Habang dumarami ang mga center, magtalaga ng mga regional coordinator sa mga bansa tulad ng Indonesia, Vietnam, Thailand at B. Agarang hakbang isusunod di 3-6 buwan. 1. Isulat ng malinaw ang iyong bisyon, misyon at mga halaga. 2. Bumuo ng maliit na founding team na kapareho mo ng layunin at pananaw. 3. Ay rehistro ang iyong organisasyon at pag-aralan ang legal at espiritual na estruktura. 4. Simulan ang disenyo ng prototype center sa Maynila. 5. Umpisahan ang dokumentasyon ng iyong sistema at proseso, ang angasiwa ng volunteers, balangkas ng programa, buhay panalangin at B.